At ka na naman. Maya. So, ito guys, gawin natin. No? So, graph tayo ng cosine. So, punta tayo sa mother function. So, meron tayong y is equals to cosine x. Mother function. So, remember, pag cosine, kunin natin amplitude, pati yung period. So, saan mo ba yun makikita? So, remember guys, meron tayong formula kasi nito like a cosine, tapos bx plus c, then plus d, parang ganyan. Basta yung a natin, yung amplitude, kung yung nakalagay dito, absolute value lagi yan. Then kapag yung b, siya yung maging period. Basta ganun siya. Kunyari, ito ang given natin, y equals to cosine x. So remember, meron tayong amplitude, yung a natin, that is absolute value. So walang nakalagay na number, meron doon, ibig sabihin na invisible na 1. Okay? So magkakaroon tayo ng 1. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng 1 as amplitude. Yung taas yan ng graph. So ngayong period naman guys, yung kung saan mag-end yung cycle, 1 cycle mo. Kunyari meron tayong p period, may formation na 2 pi over b. So yung 2 pi natin, kakopy lang natin. So remember, meron tayong cosine dito x. So wala naman b doon, or di mo siya nakikita. Ibig sabihin 1 din yung b natin doon. Kasi 1 yung coefficient ng x natin. So 1 yan. Ibig sabihin yung period is 2 pi. So pwede natin i-graph pag meron ka na yan. Wala namang shifting na ganap kasi mother function nga to. So okay na yan. So gawa tayo ng Cartesian midline. Ito yung midline natin, yung x-axis. Y-axis to gets natin yan. So ito yung x-axis, then y-axis, gets natin yan. So meron tayong amplitude na 1. So ibig sabihin ito yung magiging, let's say tagdadalawang ganyan. So ito guys yung magiging amplitude. So positive 1, tas negative 1 sa baba. Yan siya ginagawa. So ngayon, dash line mo lang siya, depende kung anong trip mo. So dahil cosine to guys, kunin natin yung period muna. So yung period is 2 pi. So let's say dito yung 2 pi natin, kasi pang-apat naman lagi yun eh. So kung 2 pi to, hatiin mo yung 2 pi, 0 plus 2 pi is 2 pi, divide 2 magiging pi. So, ibig sabihin sa middle nun, ito yung 0 natin, ito yung 2 pi, yung middle andito. So ito ay magiging pi. So ngayon, yung 0 at saka pi, pag inad mo, magiging pi. Eh, hatiin mo yun. Magiging pi over 2. Ibig sabihin ito, magiging pi over 2. Ang next, para makuha mo to, i-add mo yung dalawa, divide mo by 2. Pi plus 2 pi, 3 pi. Divide mo by 2, magiging 3 pi over 2. Pwede ganyan. Pero may ibang ways na pagkuha niyan. Anyways, ito yung ganito ko siya ginagawa eh. O ngayon guys, yung sine, kung maaalala, yung graph ng sine, nag-start sa origin, pataas, pababa, ganyan. Yung cosine naman guys, start ka sa y-axis, pababa, ganyan. Ibig sabihin, dahil cosine to, magkakaroon tayo dito sa taas na itong ano natin, sa 0, diba? Sa taas nun, doon tayo mag-start, pababa. Kung saan yung nakalagay, patrace mo lang yan eh. Yung tsura maging graph mo. Then trace mo na. So, baba ka dito, aangat ka doon, then baba ka doon. Ito yung tsura ng cosine mo. Ayan yung magiging graph mo para sa cosine. So ngayon try natin. Let's say meron tayong y is equals to 2 cosine x. So ibig sabihin wala pa rin naman tayong, bali nagbago lang yung amplitude. Ibig sabihin tataas lang tong graph natin. Pero ganun pa rin yung concept nya. Pakita lang natin. So meron tayong amplitude, that is 2. Gets na natin yung kasi kung ano yung nakalagay dito, yun na yun eh. So ngayon meron tayong period, that is 2 pi over 2 IB. So meron tayong 2 pi, yung b natin katabi ng coefficient na ito, so magiging 1 lang yun, over 1. Sabihin yung period natin, yung 1 cycle is 2 pi pa rin. So ngayon, pwede natin i-graph.
So, what lang tayo ng Cartesian. So, ito yung midline. So, atin lang natin sa dalawa. Yan. Para hindi magulo. Para balance. Ayan na. So, ito yung 1 natin. Ito yung 2. Negative 1. Negative 2. So, ngayon meron tayong amplitude na 2 units. Sabi galing sa midline. Nandito yung magiging range. Kung di mo gets kung paano makuha yung range ng graph guys, meron ako doon video using graph. Mas madali kasi kunin yung range pag naka-graph. Tsaka yung domain. Anyways, ito na yun guys. So meron pa rin kasi yung period natin is 2 pi. Sabihin 4 lang na hati. Hanggang dito lang yun. 2 pi natin to. Then pag ginati yung magiging pi. Pag ginati yung magiging pi over 2. Pag ginati mo tong dalawa magiging 3 pi over 2. Gets natin, pares lang yun na ito eh. Okay, dahil cosine tong given natin, mag-start ulit tayo sa taas, pababa. So sa taas muna, pababa dito sa pi over 2. Bababa ka sa pi. Then naangat ka naman dito sa 3 pi over 2. Then matatapos ka dito sa 2 pi. So ganun pa rin. So bali, umangat lang yung amplitude natin. Pero ganun pa rin yun. Mas tumaas lang siya. Then, ganun siya ginagawa. Ngayon, pag mayroong shifting naman dito guys, phase shift na natin, tsaka vertical shift. Ibang usapan naman yun. Ibig sabihin, gagalaw yung graph. Naintindihan? Ibig sabihin, nagbago lang yung amplitude. Pero yung cosine, ganun pa rin.